Ang pagpapatuloy ng kwento. Ngunit isang nakakatakot na presensya ang biglang lumobo mula sa isang sulok ng silid. Sa isang iglap, si Liu ay naglabas ng isang aura na mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan ng kahit sino. Ang paligid ay nagdilim, at ang kanyang boses ay dumagundong sa buong mansyon. Ginagawa mo ba siyang gago, ha? Isang nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa labi ni Liu. Maniwala ka o hindi, maaari kong burahin ang buong mansyon ng City Lord ngayon din. Nagulantang ang batang Panginoon. Paano ka lumakas ng ganito? Paano mo nagagawang hamunin ako ng ganyan? Sa galit, tinawag niya ang kanyang madidilim na gwardya. Ang pamilya Zong ay nagkasala. Silang tatlo ay dapat patawan ng kamatayan. Sa isang iglap, dumagsa ang mga anino ng gwardya, palibot kina Luo Chen, Liu, at Zong Xiao. Tumindi ang kaba sa mata ni Zong ngunit mahigpit siyang pinakalma ni Zong Xiao. At noon, si Liu ay muling naglabas ng mas matindi pang enerhiya, isang uri ng aura na nagpatigil sa mga gwardya sa kanilang mga pwesto. Mula sa gilid, isang figure ang tahimik na nanunood sa kaguluhan. Si Muse, sa kanyang isip, isang tanong ang hindi niya mapigilan. Ano't kakaiba ang kakayahan ng lalaking ito? Sino siya para maglakas loob na kausapin si Li Tian ng ganyan? Napasulyap sa kanya ang kasama niyang si Gelong, sa kabamantong hininga. Kung hindi ako nagkakamali, siya ay kasapi ng pamilyang Liu, sagot nito. Napaisip si Muse bago tumugon. Ang tagapagmana ng pamilyang Liu, na paulit-ulit nang tumangging makipag-alyansa sa iba, at dahil doon, nakagalit ng maraming matatanda. Pero hindi rin maitatanggi na napakalakas niya. Tumango si Gelong at ngumiti. Muse, plano ko lang namang sumama sa paglalakbay mo, ngunit hindi ko inasahang makikita ko ito. Tumingin si Muse sa paligid, waring sinusuri ang sitwasyon. Ang pamilya Liu at pamilya Ge ay dalawa sa tatlong pinakamalalakas na pamilya sa imperial na lungsod, wika niya sa sarili. Samantala, sa gitna ng napipintong sagupaan, bumigkas ng mariing salita si Liu. Parusang kamatayan. Nagsasalita ka lang ng kung ano-ano, young master, matigas niyang wika. Lumapit ang isang gwardya upang hulihin si Zong Xiao, ngunit bago pa nito mag-alaw ang dalaga, mahigpit na hinawakan ni Liu ang braso ng gwardya. Bitawan mo siya, utos niya. Sa isang iglap, isang malakas na hampas ang pinakawalan ni Liu, napilipit ang leeg ng gwardya at tumilapon ito sa harapan ng young master. Nag-apoy ang galit sa mata ng young master habang pinagmamasdan ng nakadepang gwardya. Kung sabik kang mamatay, sige lang, malamig na sambit ni Liu. Sisiguraduhin kung buo pa rin ang inyong mga bangkay pagkatapos nito. Napalunok ang iba pang gwardya, kitang-kita ang butil ng pawis sa kanilang mga noo. Muli, humakbang si Zong Xiao at marahang hinawakan ang likod ni Liu. Bakit mo pinuprovoke ang Panginoon ng lungsod? Iyon ay isang krimen na pinaparusahan ng kamatayan, babala niya. Ngunit hindi natinag si Liu, hindi ko nais na nakakarinig ka ng ganitong mga salita. At higit sa lahat, hindi kita hahayaang takutin ng kahit sino, kahit pa sila ay mula sa palasyo. Nang marinig ito ng young master, nag-alab lalo ang kanyang galit. Paano ka naglalakas ng loob na bastyusan ako, isang young master, sigaw niya. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, isang malakas na palakpak ang umalangaw-ngaw. Mula sa gilid, ngumiti si Muse habang pumapalakpak. Talagang karapat-dapat kang tawaging tagapagmana ng pamilyang Liu. Napakatapang at makapangyarihan. Napakislot ang young master, saka bumaling sa kanyang alalay, ngunit kasama siya ng pamilyang Zong, hindi ba? Bulong niya. Saglit na katahimikan. Muling bumaling ang alalay sa kanya at sinabing, ano sa palagay mo? Baka siya ay bata ng pamilyang Ge. Napamulagat ang mga nakapaligid nang marinig ang pangalan ng pamilya, ang pamilyang Ge, mula sa imperial na lungsod. Sigaw ng isa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkagulo ang mga tao. Dalawa sa tatlong pinakamalalakas na pamilya. Bakit narito ang mga tauhan ng mga clan? Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Luo Chen kay Liu at tahimik na nagtanong ano ang clan na tinutukoy nila. Dahan-daang nagpakawala ng buntong hininga si Liu bago ipinaliwanag. Kahit umiiral ang imperyo, mayroon lamang itong 10,000 li. Ang natitirang teritoryo ay pinamumunuan ng mga pamilya. At sa mundo ng mga martial spirit masters, lahat ay nagnanais na sumali sa malalakas na pamilya. Ngunit,
tanging ang pinakamahuhusay lamang, ang mga henyo, ang natatanggap. At ganito rin ang kaso para sa isang lalaki mula sa pamilyang Ge. Sa sandaling iyon, lumapit si Gelong at ipinakilala ang kanyang kasama Brother Liu. Ito ang aking guro, si Muse, isang panloob na disipulo ng pamilyang Arashi. Tahimik na pinagmasdan ni Muse si Liu, saka ngumiti sa murang edad, narating mo na ang ranggo ng 5 bituin. Nakakatuwa, interesado ako sa iyo. Sasama ka ba sa akin sa pamilyang Arashi? Nang marinig ito, agad nagdilim ang mukha ni Liu. Sa isang iglap, inatake niya si Muse, ngunit mabilis itong nakailag. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Liu, saka bumigkas ng malamig na salita kahit isa kang disipulo ng pamilyang Arashi, hindi iyon mahalaga, papatayin pa rin kita. Biglang naglakad palapit si Gelong, at napasambit ito ng Kapatid Liu, huwag kang masyadong malupit, aniya, nakangiti ngunit may bahid ng seryosong intensyon. Kung nais ng pamilyang Liu na makakuha ng mas maraming tagasunod, dapat silang matutong maging makatao sa mga karaniwang tao. Muli siyang ngumiti, at sa bahagyang paglingon kay Zhong Xiao, idinugtong niya, at sa totoo lang, ang ganitong kaganda at mahinhin na binibini ay isang perpektong pares. Nagulantang sina Luo Chen at Liu sa kanyang sinabi, kapwa napabilang sa direksyon ni Gelong. Sa mabagal ngunit tiyak na hakbang, lumapit si Gelong kay Zhong Xiao. Yumuko ito sa harapan ng dalaga, puno ng kumpiyansa ang kanyang tinig. Nakababatang kapatid ni MS. Zhong Xiao, ako si Gelong, gusto mo ba akong makilala? Sa kabila ng bahagyang katahimikan, isang matalim na titig ang isinukli ni Mo Chen. Agad siyang lumapit at sa malamig na tinig ay nagwika, bata, ang lakas ng loob mong ligawan ang fiancé ko. Napalunok si Gelong bago ngumisi fiancé. Kung ganoon sino ang bata rito? Sarkastiko niyang tanong. Nag-alab ang galit sa mukha ni Mo Chen, hindi mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga, alam mo bang kaya kitang bugbugin hanggang mamatay? Sigaw niya. Ngunit sa halip na matakot, isang malakas na tawa ang pinakawala ni Gelong, bugbugin hanggang mamatay, hindi mo pa yan kaya. Mas lalong nag-init si Mo Chen, tingnan natin kung magagawa mo. Sa isang iglap, lumipad ang kamao ni Mo Chen, puno ng matinding enerhiya. Ngunit bago pa ito tuluyang tumama, isang di nakikitang puwersa ang biglang hamarang. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang naniga si Mo Chen sa ere. Naglabasan ang malamig niyang pawis habang isang napakalaking kamay, hindi nakikita ng iba, ang mahigpit na pumiga sa kanyang katawan. Siya lamang ang nakakakita nito, at sa sobrang takot ay napaluhod siya sa lupa, hindi makapagsalita. Napalapit si Gelong, at sa malamig na tinig ay bamulong, tinalo kita pa, ulit-ulit na umiling si Mo Chen, hindi matanggap ang nangyari. Maging si Bai, Luo Chen, at Liu ay nagtaka sa nangyari. Wala namang ginawang anuman si Gelong, ngunit bakit biglang nanghina si Mo Chen? Lumapit si Bai sa lupaypay na si Mo Chen, ngunit bago pa siya makapagtanong, malamig na winika ni Liu. Ang kanyang puso ay nadurog ng espiritu ng martial ng kanyang kalaban. Naguluhan si Luo Chen, espiritu ng martial. Ano yun, tanong niya kay Liu. Nagpakawala ng isang buntong hininga si Liu bago nagsimulang magpaliwanag. Ang espiritu ng martial ay ang persepsyon ng Dao Heart sa naturang antas. Kapag ang isang mandirigma ay umabot sa 7 bituing Spirit Master, nagkakaroon siya ng kakayahang maunawaan ito. Ngunit kung patuloy na lalakas ang kultibasyon ng isang tao nang hindi kayang maunawaan ng kanyang Dao Heart ang diwa ng martial arts, siya ay makararanas ng bottleneck at mananatiling stagnant habang buhay. Tahimik na nakinig si Luo Chen, ngunit sa kanyang isipan ay may isang bagay siyang hindi matanggap. Sa murang edad pa lang siya ay isa ng 7 bituing Spirit Fighting Master at ang isang 4 na bituing Spirit Master ay parang alikabok lamang sa harap niya, pero muli niyang binalingan si Mo Chen, na ngayoy tila isang basag na sisidlan. Ang puso ni Mo Chen sa martial arts ay wasak na ginawa siyang ganap na inutil, hindi ba ito masyadong malupit? Ngunit sa halip na makaramdam ng awa, malakas na tumawa si Gelong. Wala pang naglalakas loob na lumaban sa akin, at walang sino man ang makakalaban sa akin. Mariing tumitig si Luo Chen kay Gelong, at sa isang seryosong tono ay nagsabi, kahit pa may gusto kang tao, hindi naman sigurado na magugustuhan ka rin nila.
At lumapit si Gelong at tinanong si Luo Chen kung ano ang ibig niya sabihin. Pero sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Zhong Xiao at itinapat ito kay Gelong. Hindi kanya gustong makilala, hindi ba? Malamig niyang sambit. Napapikit si Zhong Xiao, tila hindi alam ang gagawin. Ngunit bago pa niya masabi ang anuman, isang nakabibinging aura ang biglang bumalat sa paligid. Nagpakawala ng matinding enerhiya si Gelong, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Bitawan mo siya, ang babaeng gusto ko, ngunit hindi natinag si Luo Chen. Ang babaeng gusto mo, sino ka ba? Mariin niyang tanong. Bumaling siya kay Zhong Xiao at diretsyong nagtanong, Sister Zhong Xiao, kilala mo ba itong sirang ulo mabilis na umiling ang dalaga? Hindi ko siya kilala, sagot niya. Sa sobrang pag-inis ni Luo Chen, biglang sumigaw si Gelong, papatayin kita. Kasabay nito, agad siyang naghanda para umatake. Ngunit bago pa tumama ang kanyang atake, isang matinding puwersa ang pumihil sa kanya, mabilis na humarap si Liu Sheng at sinalubong ang kanyang atake. Naglapat ang kanilang mga kamay, at isang malakas na alingawngaw ang yumanig sa paligid. At nagsalita si Liu Sheng, may malamig at matatag na tinig. Gelong, kaibigan ko siya. Pinapayuhan kita, huwag kang makikipaglaban sa harapan ko. Napuno ng malamig na pawis ang noo ni Gelong habang nanginginig niyang binigkas, napakalakas ng yelong spirit niya. Hindi nagtagal, tuluyang natalo si Gelong at napailanghap habang tumilapon sa ere. Bago pa siya bumagsak, agad siyang sinalo ni Mose. Ayos ka lang ba? Tanong nito, may pag-aalala sa boses. Dahan-daang tumayo si Gelong, mukhang mas malakas ang taong ito kaysa sa akin, mahina niyang bulong. At higit pa roon, tila ganap na niyang nauunawaan ang yelong spirit. Nagpalitan ng tingin ang kanyang mga kasamahan bago siya nagpatuloy. Kalilimutan na natin sila, umalis na tayo. At lumapit si Zhong at mahinang nagtanong, ayos ka lang ba? Tumango si Luo Chen, ayos lang ako. Ngunit sa kabila ng kanyang sagot, may matinding determinasyon sa kanyang mga mata. Mahinang bumulong siya, kung hindi dahil kay Liu Sheng, matagal na akong tulad ni Mo Cheng at Gelong. Maghintay ka lang, darating ang araw. Bago pa niya matapos ang iniisip, biglang dumating ang isang sugatang gwardya, humihingal at nanginginig sa kaba. Young Master, sigaw nito, agad na yumuko bilang paggalang. Naghimagsik ang komandante. Pinapalibutan na ng mga mandirigmang espiritu ang pavilion. Malaki ang naging pinsala sa atin. Nalaglag ang panga ng Young Master sa narinig. Kasabay ng pagdilim ng kanyang mukha, sumigaw siya, ano? Nasaan ang mga gwardyang may madilim na baluti? Lumingon ang gwardya, nanginginig habang sumasagot. Ang mga gwardyang may madilim na baluti na nakatalaga sa pavilion ng mga mandirigmang espiritu, ay inilipat ng punong komandante. Hindi natin alam kung nasaan ngayon si Komandante Li. Nagtadges ang bagang ni Luo Chen bago lumapit sa gwardya, matalim ang titig. Nakipagsabuatan din ba sila sa dalawang masasamang espiritista? Napayuko ang gwardya, bumibigat ang kanyang loob sa sagot. Oo, tama ka. Sa narinig, nanigas ang katawan ng Young Master bago sumabog ang kanyang galit. Kung alam mo nang ang punong komandante ay kasabwat nila, bakit hindi mo agad ipinaalam sa akin? Lumakad si Luo Chen papalapit, malamig ang titig. Kakadating ko lang, at agad mo na akong inatake. 2 beses ko nang sinubukang sabihin ito sa iyo, pero lagi akong napuputol. Binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Saglit na natigilan ang Young Master, tila napaisip sa sinabi ni Luo Chen. Ngunit sa halip na magduda sa kanyang sariling pagkakamali, lalo itong nagalit. Sa palagay ko, kasabwat ka ng mga masasamang espiritista. Hulao, hulihin siya. Sa isang iglap, tumalon si Hulao, mabilis na lumipad papunta kay Luo Chen. Mabilis na gumalaw si Liu Sheng upang harangin siya, ngunit napagtanto niyang mabilis na kaiwas si Hulao. Malamig ang titig ni Liu Sheng habang nagsalita, matandang lalaki, alam mo ba ang kahihinatnan ng pagsuway sa akin? Ngunit hindi ito natinag kay Hulao. Pagkababa niya, agad siyang sumugod muli kay Luo Chen, waring wala ng ibang pagpipilian. Sa kanyang pag-atake, mahina siyang nagsalita, utos ng Young Master ito. Hindi ko siya maaaring tanggihan. Patawad, Mr. Liu. Sa pagtama ng matinding presyon mula sa kanyang kalaban, lumalim ang titig ni Luo Chen. Ang presyong ito,
Isang taong nasa ranggong 7 bituin. Ngunit bago pa makarating si Hulao sa kanya, isang makapangyarihang enerhiya ang biglang pumulibot sa paligid. Sa isang iglap, pinalibutan ni Luo Chen ng kanyang spirit vine ang buong katawan ni Hulao. Nagpumiglas si Hulao, ngunit napansin niyang tila hindi niya ito matanggal. Napalunok siya, hindi makapaniwala. Ang 5-star Fighting Spirit Masters Fighting Spirit nagsolidifika, hindi ito posible. Napakunot noo siya bago tumitig kay Luo Chen. Ikaw, nasa 3 stars Fighting Spirit lang, pero ang Fighting Spirit mo ay napakakaiba. Nag-aalab ang galit sa mga mata ng Young Master habang pinapanood ang laban. Sa kanyang pagkadismaya, napasigaw siya, paano mo nakakaya siyang kontrahin kahit hawak siya ni Elder Hu? Nararamdaman na ni Luo Chen ang matinding pagbabago sa paligid. Hindi nagtagal, kitang-kita na niyang tumatakas ang aura ni Hulao, isang senyales ng napipintong panganib. Nang makita ito ni Luo Chen, agad siyang napaatras at napabulong sa sarili, sa kasalukuyang antas ko hindi ko siya matatalo. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang, tuluyan nang nawasak ang spirit vine ni Luo Chen. Napalipad siya sa ere mula sa lakas ng puwersa, at nang bumagsak, hinang-hina siyang napabulalas ang lakas ng kanyang aura. Sobrang laki ng agwat namin sa antas ng kultibasyon. Ngunit hindi pa rito natatapos ang laban. Bago pa makagalaw si Hulao upang tapusin si Luo Chen, isang anino ang biglang sumulpot sa harapan niya, si Liu. Sa isang iglap, naghanda si Liu ng atake ang pinakawalan ni Liu, dahilan upang lumaki ang mata ni Hulao sa pagkabigla. Agad siyang umiwas, ngunit hindi siya nakaligtas sa presensya ng bagong kalaban. Nang makita ni Luo Chen ang matapang na kilos ni Liu, napaisip siya, hindi niya ako itinuturing na wala lang. Muli, naghanda si Liu ng isang mas malakas pang pag-atake. Nang makita ito ni Hulao, bigla siyang napasinghap ang diwan ng sining pandigma. Sunod-sunod ang naging atake ni Liu, hindi binibigyan ng kahit anong pagkakataon si Hulao upang lumaban. Hanggang sa tuluyan siyang tamaan at napaluhod, duguan at humihingal. Nang masaksihan ito ng Young Master, agad siyang kinabahan. Hindi makapaniwala sa nakita, napabulalas siya, si Hulao natalo sa isang galawan lang. Ang antas ng kanyang kultibasyon ay hindi bababa sa 8 o 8 bituin. Habang pilit na bumabangon si Hulao, isang malamig at matalim na tinig ang umalangaw, si Liu. Paano mo nagagawang suwayin ako kahit ganito kakalakas? Napakurap si Hulao, ito ba ang tunay niyang lakas? Ngunit nagsalita si Liu nang sumingit ang kanyang boses puno ng galit at determinasyon. Gusto mo pa rin bang patayin si Luo Chen? Sa takot at pangamba, mabilis na yumuko ang Young Master, sabay sabing ito ay isang pagkakamali lamang, ako ay naging padalos-dalos. Pakiusap, maging mahabagin ka. Ngunit bago pa siya tuluyang makiusap, isa pang gwardya ang nagmamadaling dumating, humihingal habang sumisigaw. Young Master, lahat ng madilim na nakaarmadong gwardya ay napatay na. Hindi na natin kayang manindigan. Sa pagkarinig nito, mabilis na nagbago ang ekspresyon ng Young Master. Nanginginig sa takot, agad namang lumingon kay Hulao, sinabihan siya ng Young Master na umalis at ipaalam ang nangyari sa City Lord. Walang pag-aalinlangan, agad na sumugod si Hulao palayo. Sa puntong ito, handa na sanang umalis sina Luo Chen, ngunit bigla silang pinigilan ng Young Master. Ginoong Luo, alam mo ba kung saan sila nagmula? Isang malamig na tingin ang iginawad sa kanya ni Luo Chen, dahilan upang agad siyang mapatigil. Muling nagsalita ang Young Master, pasensya na ako ay naging padalos-dalos kanina kung niinsulto kita, bibigyan kita ng kalayaang gawin ang gusto mo pagkatapos nating maitaboy ang kalaban. Bago pa makasagot si Luo Chen, isang boses ang pumailan lang, si Zhong Xiao'er, mahalaga ang sitwasyon, kaya huwag kang magalit. Napabuntong hininga si Luo Chen bago bumigkas ng mabibigat na salita, nakapagsimula na sila nakapasok na sila sa bahay ng pinuno ng lungsod. Papaalisin nila siya gamit ang kanilang mga mangkukulam kaya papatayin nila tayo lahat at gagantihan. Biglang napasigaw ang Young Master sa kanyang narinig, ang kanyang tinig puno ng pagkabigla at takot, ang 5 evil spirit. Bulalas niya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Samantala, si Bai ay napatingin sa kawalan, tila nagbubulay-bilay. Akala ko'y mga pasaway lang sila na nais hamunin ang pavilion ng mga spirit, pero hindi ko inasahan,
sila pala ang 5 evil spirit. Sambit niya, may bahid ng pagkagulat at pangamba. Muli, nagpatuloy ang young master sa kanyang pagsasalita, mas seryoso at puno ng pag-aalala. Ngayong gabi, aatakihin ang ating tahanan. Kaya't pakiusap, tulungan ninyo ako. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon ang lahat. Sa katahimikan ng sandali, biglang lumapit si Zhong Xiar at tumitig sa lahat ng naruroon. Sa malamig ngunit matalas niyang tinig, nagwika siya, ano ang tinitingnan niyo sa akin? Lahat ay naghihintay sa pananaw mo. Sa isang iglap, lumapit si Liu at marahang hinawakan ang balikat ni Zhong Xiar. Sa kanyang mababang tinig, sinabi niya, naghihintay ako ng utos ng Panginoon. Hindi ako mangangahas kumilos ng walang kanyang basbas. Kung tatakas ako, magiging binata ako habang buhay. Isang matalim na titig ang isinukli ni Zhong Xiar bago siya sumagot. Dapat mong isipin ang sitwasyon. Nang masaksihan ito ng young master, napabulong siya sa kanyang sarili. Napakalinaw ng panig ng pamilya Liu, natatakot akong hindi ko kayang makipagtalo sa pamilya Zhong sa hinaharap. Sa kabilang banda, si Luo Chen ay lumapit at biglang napasambit, pipaltan ko ang pangalan ko ng bayaw. Agad na lumapit si Luo Chen at pabirong tinanong, Sister Zhong nagseselos ka ba? Agad naman siyang sumagot ng maikli ngunit diretsyo. Hindi. Ngunit muling nagsalita si Zhong Xiar, sa mas seryoso at malamlam na tinig. Later, hindi sapat ang antas ng iyong cultivation. Maaring may masawi sa labanan mamaya, kaya ikaw at si Little Luo Chen ay dapat maghanap ng ligtas na pwesto. Nag-alala si Zhong at mariing sumagot, Ate, gusto kong sumama sayo. Ngunit bago pa siya makapagsalita pa, marahang hinawakan ni Luo Chen ang kanyang kamay at bamulong, tama si Sister Xiar. Hindi tayo makakatulong dito, umalis na tayo. Habang papalayo ang dalawa, nagkatitigan si Liu at Zhong Xiar, isang titig na puno ng hindi mabigkas na damdamin. Hanggang sa tuluyang napukaw ang atensyon ng young master. Tumindig siya ng matikas at buong tatag na sinabi, mga Ginoo. Ngayon, pag-usapan natin kung paano natin palalayasin ang ating mga kaaway.